yung sarili mo. Para kang nagmumurang kamatis. Walang masama sa nararamdaman ko para kay Candy. Ibang-iba siya sa mga babae na kilala ko noon. Nahanap ko na ata ang katapat ko. May nakita ko sa kapatid ni Marge, si Joy. Kayo na mo magsabi ng sorpresa. Sa akin na muna to ha, kung magsasabi sa kanya ng good news. Po, pinunod niyo po yung ticket ni Marge papuntang Cebu. Eto, pangako mo to sa akin ha. Sekreto lang natin tong dalawa. Huwag na huwag kang magsasabi kay Marge. Ay, Marge. Anong ayaw niya pa sabi sa akin? Ano nangyari sa inyo ni Aurora? Binubusisi lang naman ng anak mo ang pagkatao ko. Ano nga bang pangalan mo? Sa mga ba nang galing? Kung mahal mo, hindi mo na sa akin ipapaalala ang nakaraan ko. Di ba? If I were you, Aurora, hindi ko napapansinin si Candy. Pagtutuunan ko na lang ng pansin para mabawi si Rigo. Dad, hindi ko na nga po alam kung anong gagawin ko para balikan ako ng lalaking yun. You know what? I've seen that Marge. She's a little too nice. At yun din siguro ang dahilan kung bakit nabaling sa kanya ang atensyon ni Rigo. So? So, you could be that little nice girl that Rigo wants. In other words, kailangan mo na isang makeover para maakit mo ulit si Rigo. Pabalik sa'yo na parang isang asong ulol. Ay, Marge, meron pala tayong flight na magkasama tayo next month. John. Ano? Ikaw pala sa lahat ka ngayon, no? Oo nga. Lahat na, busy-busy yan. Nasaan si Rigo? Kain mo na tayo. Okay, parang ugutom nga din ako. Hi, ma'am. Hi, Marge. Hi, Miss Aurora. Marge, gusto sana kitang makausap eh. Tungkol saan? I just want to apologize. Alam kong naging unfair ako sa'yo sa maraming bagay. And I'm sorry. Okay. At sana, simula ngayon, maging okay na tayo. Maging okay na lahat. Thanks, Marge. Bye. Hi, Rico. Para sa akin ba yan? Hindi, nagbibiro lang ako. Alam ko naman para kay Marge yan eh. Don't worry. No hard feelings. Sige una na ako. Ano nangyari doon? Baka nagbago na nga siya. Baka natanggap niya na rin na talagang tapos na kami. Marge, para nga pala sa'yo. So, kailan ang flight mo papuntang Cebu? Para naman ma-meet mo na si Joy. May information ka tungkol kay Joy? Hindi ba sinabi ni Nanay Meli? Pwede ba? Palitan niyo na nga to. Ang tagal-tagal na ng campaign na to ah. Oh, Aurora, Rico. ano yung ginagawa mo kanina? Bakit kita kapagbati kay Marge? Hindi ba yun naman yung gusto mo? Yung makipagkaibigan ako kay Marge? Ano naman binabalak mo this time? Rico, wala. Gusto ko lang ayusin ang lahat. Ayoko na may kaaway. At ayoko mag-away tayo. Gusto ko magsimula tayo ulit. As friends. So, anong sinabi ni Rigo sa niulok mo? Ay, naka, Dad. Hindi man lang nga niya napansin yun eh. Pero kamo, kinausap ka niya. Gusto lang niya malaman yung motibo ko. Hindi siya naniniwala sa pag-goody-goody effect ko. Ni ayaw niya ata makapagkaibigan sa akin. In that case, I should step in. Gusto mo talaga akong makasal sa kanya, na Dad? Bakit hindi na lang ikaw ang magpakasal kay Tita Gloria? I can't stand her anymore. Dad, alam mo, natataka ako sa'yo. Bakit pakakawalan mo yung babaeng kailangan na kailangan mo? Nay, bakit niyo hindi sinabi sa akin na may information na pala si Rico tungkol kay Joy?
Nako, Marge, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Nakalimutan o wala kang intensyon sabihin sa akin? Nak, ganun na ba talaga tingin mo sa akin ngayon? Nay, alam naman yun na importante sa akin yun eh. Sorry na, Marge. Sa nakalimutan ko eh. Ito kasi yung mga nagdaang araw, nagiging makakalimutin na ako eh. Akin yung ticket na yun. Kailangan ko po yung ticket. Wala kaming travel privileges ngayon na under probation ako, kaya akin na po yung ticket. Come in. Ninong, Oh, Rigo. gusto niyo po ako makausap? Well, I was just wondering if I can invite you for dinner tonight. Kung libre ka. Dinner meeting ba ito with the investors? No, it's just me and Aurora. Kunin ko lang yung ticket, Nak. Dito ko lang. Dito ko lang ilagay eh. Sige. Nay, sigurado po ba kayo dyan yung nilagay? Oo naman. Dali. Wala dito. Ninong, pasensya na ako kayo pero meron na ako appointment mamayang gabi. Rigo, kahit na anong iwas ang gawin mo, magkakasama at magkakasama kayo ni Aurora. Remember, nasa isang negosyo lang tayo. All I'm asking for, can you at least have the decency to be in good terms with my daughter? Alang-alang man lang sa pinagsama ng pamilya natin. Akala ko po ba naka-drawer? Hindi nga eh. Alam ko dyan ko nga lang nilagay, pero baka nga nakakalimutan kong nalagay ko naghahanap dyan? Sandali. Marge, wala eh. Baka nawala yung ticket. Nak, sorry talaga. Pag nakita ko yung ticket, maya-maya bibigay ko kagad sa'yo. Pangako yon. Magandang hapon po. Marge, para sa'yo lahat yan, ha? Ito organic. Good for your health. Ito naman, medyo may katamisan. Pero mas matamis pa rin yung mga ngiti mo. Static. Ako, kuryente talaga ako sa'yo. Lakas ng tama. Rigo, tungkol dun sa ticket, kasi nawala ni nanay. Ay, hindi. Walang problema doon. Pwede ka naman palitan yun. Salamat. Marge. Ninong Stanley invited me for a dinner. Kasama si Aurora. But, it's nothing personal. Hindi mo naman kailangan magpaalam sa akin kung anong gusto mong gawin eh. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Ayaw mo bang pumunta ako? Sabihin mo lang sa akin. Kung hindi ka komportable, hindi ako pupunta. Rigo, wala kang karapatan para pagbawalan ka sa mga gusto at dapat mong gawin. Pwede ko namang ibigay sa iyo ang karapatan na yun eh. Basta, tanggapin mo na ako at aminin mo sa akin, mahal mo na rin ako. Iyan ka na naman eh. Ang sarap-sarap naman itong mga bigay ni Sir Rigo. Hello? Siguro iniisip mo siya, no? Hindi ko siya iniisip. Ano ka ba? Ba't ko naman siya iisipin? Mari pa to. Alam mo, obvious naman na love mo rin siya, no? Alam mo naman kung ano yung priorities ko, di ba? Mahanap yung kapatid ko. At alam din ni Rigo yun. Lalo na ngayon, may lead na kami kung nasaan si John. Kailangan ko nga makausap si Felix eh.
Sigurado matutuwa yun kapag nalaman niya na magsasama-sama na kami ng bunso naming kapatid. Hello? Berna? Berna? Marge, Si Felix. maghapong di umuwi eh. Galit sa akin. Berna, gusto ko na mag-usap na kami. Okay ka lang ba, Marge? Kita mo nagalit na nga siya sa akin eh. Baka bugbugin na ako noon pag sinet up ko pa kayong magkita ulit. Berna, wala naman siya magagawa kapag bigla na lang akong dumating eh. Mapipilitan siyang kausapin ako. Hindi mo kasi kilala si Felix. Ibang magalit yun. Ayaw niya ng sinusurpresa. Berna, please. Kapag dumating naman ako at nakita niya ako, mapipilitan siya mag-usap kami. Magalit man siya o hindi, wala na siya magagawa. Pagod na ako sa tagoon namin sa isa't isa. Marge, ayoko magka-problema kaming dalawa dahil sa inyong magkapatid. Berna, please. Marge, pasensya ka na. Hindi talaga. Berna! Berna! Hello. Tao po? Tao po? Tao po? Ay, ano yon? Nandiyan po ba si Felix? Felix? Marge, Pasensya na, Berna, ha? Pero gusto ko na talaga siya makausap. umalis siya. Dala niya lahat ng gamit niya. Ano? Kulit ni Berna. Ang di nakakaintindi. Samuel. King. Ayop sa auto ah. Gara. Ano nga, no? Felix! Felix, bumalik ka dito! Ako yung ate mo! Inaan ako to ah. Arnapin kaya natin kotse ng kumang. Ayoko nga mga arnap. Hanggang bukas kotse lang to, no? Eh, paano kung mahuli tayo? Eh, di kalaboso tayong dalawa. Tanga ka ba? Sino nagsabi magpapahuli tayo? Atas ako, pare. Kung gusto mo, ikaw na lang. King, akala ko ba walang iwanan? Sensya na. Ayokong makulong, eh. Iwanan ba naman ako? After na uwi na ako. Hoy! Tarantado ka!
Ayop ka! Anong kinuha mo sa kotse ko? Ayun, nagtalo kami. Dahil sinetap ko kayong dalawa. Kaya siguro nilayasan niya ako. Diyos ko. Hindi pa kami nagkikita ni Felix. Umalis na naman siya. Nang dahil sa akin, umalis na naman siya. Dinig ko, kailangan daw niya ng pera. Siguro dumilihensya na naman yun. Sinugal na naman niya yung buhay niya dahil sa konting pera. Diyos ko, sana... Sana kung nasaan mo si Felix ngayon, huwag siyang pabayaan. Sir, okay lang ba kayo? Dad, sigurado ka bang sisiputin tayo ng lalaking yun? Baka naman paghantayin lang tayo sa wala. Relax. Sino ba mag-aakala na mauna pa siyang dumating sa pinag-usapan? What do you mean? Baka naman excited na siyang makita ako. We'll soon find out. Baka nandiyan na siya sa loob. Oh. Rigo? Nay? Nay! Marge! Bakit? Tinapon niyo yung ticket na binigay ni Rigo sa akin? Nay? Hindi na nga niyo sinabi sa akin yung tungkol kay Joy? Tinapon niyo ba't pinagpupunit yung ticket? Ano yun, Nay? Nagsisinungaling kayo sa akin? Marge, hindi naman sa ganon. Sitwasyon mo lang naman inaalala ko eh. Una, si Felix, hirap na hirap ka na nga, di ba? Paano pa kaya kung madagdag pa si Joy? Anak, iniisip ko lang kalagayan mo. Dahil ayoko masaktan ka pa. Ayaw niyo ako mahirapan? Eh, Nay, sa ginagawa niyo? Imbis na tumulong kayo, dinadagdagan pa niyo yung problema ko eh. Gano'n na lang ba tingin mo sa akin, Marge? Ha? Problema na lang? Nay, alam niyo hindi yun yung ibig kong sabihin. Ano, Marge? Anong ibig mong sabihin? Sige, sabihin mo sa akin. Alam mo mula nung dumating yung Felix na yan sa buhay mo? Mula nung nakita mo yan? Wala ka nang iniisip kundi siya. Hindi mo na nga ako naalala eh. Ako na nanay mo na nag-aaruga sa'yo. Ano ba kailangan niyo sa akin, Nay? Dito naman ako mauwi gabi-gabi. Oo, pero ang puso't isipan mo wala sa akin, Marge, nasa mga kapatid mo. Ano naman ako na nanay mo na nag-aaruga sa'yo at nag-aalala sa'yo? Nanay ko? Hindi ganyan yung pagkakilala ko sa nanay ko. Masyado niyo na akong pinapakailaman. Na hindi kita kadugo. Hindi po kita nanay! Bakit ka umiiyak? Tuluyan ang naglaya si Felix. Wala na nga yung kapatid ko. Nag-away pa kami ng nanay ko. Parang hindi ko na kaya eh.
Marge, huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang hanapin si Felix. Ano? Yung shota ng ate mo nakabaril sa'yo? Kailangan malaman ng ate Yan mo... ang wag mong gagawin, Berna. Kapag pinaalam mo kay Marge ang nangyari sa akin, siya pa ang magsusumbong sa mga pulis. Oh, bakit? May problema na naman ba? Si Rigo, napag-isip-isip ko na mahal ko na pala talaga siya. Paano ba ako iiwas sa isang lalaking lapit na lapit sa akin? Para kaming pinagtatagpo ng tadhana.